Nagbanggit si Diskaya, ilang congressman ang involved sa korupsyon. Pagdating nung kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kaagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang putang ina. I'm sorry. Strike that from the strike out from the record. Which part? I'm sorry. The phrase is strict. I have an oath to defend. I want to get all the bad crooks here in the government. Dito ang isa sa mga pinangalanan kahit wala hong ebidensya. Kung kayo po dito ang ginawan ng, sabi nga ni Senator Cayetano, hindi screenshot picture ng isang telepono. Kayo ho yung gawan ng ganun. Kayo ho yung gawan na sabihin, idinala sa bahay nyo yung pera. Doon po sa simbahan ng JIL Church. Mr. President, hindi ko ho alam kung anong mararamdaman nyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit ho si Satanas, hindi papayag dun sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Tapos, kung ano yung sabihin niya, yun ang masusunod. I received a report that Mr. Bryce Hernandez was transferred here from the Pasay City Jail. And it came to as a big surprise to this representation, since we approved that Bryce Hernandez be committed to the Pasay City Jail. We approved it in plenary. Mr. President, last Tuesday, when he appeared before the TRICOM at the House Committee, at the House of Representatives, the opening statement, if my memory serves me right, of Mr. Bryce Hernandez is that, pwede ba dito na lang ako makulong? Ayoko pong bumalik sa Senado dahil merong mga senador na involved dito sa flood control. And much to my surprise, he mentioned this representation together with Senator Joel Villanueva. After his testimony, full of lies, according to the Senate President, he talked with the Speaker of the House, and they reached an agreement that he be committed at the PNP Custodial Center. But when I discovered that when he was at the PNP Custodial Center, not one OSA member was guarding him there. Ni isa sa mga OSA na dapat meron tayong physical custody of that person. Wala nang pakialam ang pulis dyan Tayo na ang may physical custody. Pero nasaan? Nasaan na nagagwardya sa kanya doon? Kung biglang tumakas yun, biglang pinatakas ng pulis yun, paano na? So after that, nagdesisyon po tayo here, plenary, that we commit him at the Pasay City Jail. And everybody approved of it. When I made my motion, sinigundahan ni Majority Leader Senator Mig Zubiri, and no one objected. At ang sabi dito, I got hold of this letter from the lawyer of Mr. Bryce Hernandez. Third to the last paragraph. We appeal for this because today there is renewed faith. Ito, September 15, today. Under your leadership, Senate President Soto, and with Chairman Lacson's stewardship of the Blue Ribbon Committee, there is assurance that the Senate will stand not only as a body of discipline, but as an exemplar of fairness. Mr. President, noong Tuesday, sabi ni Bryce Hernandez, ayaw niya rito.
Kayo na po ang Senate President noon. Bakit ngayon sasabihin itong abogado niya, there is renewed faith? Bakit nung sinabi ni Bryce Hernandez, Senate President po kayo, wala ba siyang faith sa inyo noon nung nagsalita siya? Noong Tuesday, na ayaw niya bumalik dito sa Senado? Bakit ngayon niya lang sasabihin na meron siyang renewed faith? Bakit lagi natin sinusunod ko ano gustong kapritsyo ni Bryce Hernandez? Gusto niya malipat sa ano? Ayaw niya rito, nilipat niyo sa custodial. Nung nilipat natin sa Pasay, gusto niya naman ngayon malipat dito. Ano ba talaga? Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the number one suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproprotection sa House of Representatives? Bakit nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee po, nung si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, nagbanggit si Diskaya, ilang congressman ang involved sa corruption. Pagdating nung kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kaagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang putang ina. I'm sorry. Strike out from the record. Which part? I'm sorry. The phrase is stricken off the record. How can I demand 30%? What is his basis, Mr. President? Pagkatapos niyan, wala na, kumalat na. Front page na sa lahat ng mga newspaper of general circulation. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Why should I do such a thing, Mr. President? Why? I will never do such thing, Mr. President. Porket ba I'm actively participating in the Blue Ribbon Committee? Porket ba matapang ako magtanong? Ako na kaagad ang target nila? Bakit? I'm just doing my job as your senator. I have an oath to defend. I want to get all the bad crooks here in the government. That is my duty as your senator, Mr. President. Mr. President, sobra-sobra na. Lahat po kami apektado na. Even the Senate as an institution is also affected by the testimony of one habitual liar. Bakit paniniwalaan natin siya? Bakit yung yung sinigaw ng mga congressman? Bakit? Bakit hindi natin imbestigahan? Bakit yung mga senador hindi imbestigahan? Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that I'll put that on record. I don't know with Senator Joel. Maybe he will also conform with my idea. So, Mr. President, wag namang ganun. Bakit panay senador lang ang gusto nilang ipako sa krus? Bakit yung mga ibang mga politiko? Dahil, porket masikat kami? Hindi naman yata tama yun. Pare-pareho lang tayo nasa gobyerno. Pare-pareho lang tayo naninilbihan dito. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Thank you, Mr. President. Thank you to our Majority Leader. Mr. President, distinguished colleagues, I have been listening attentively
to the statements, comments, ideas, arguments being raised in this August chamber. But I think the very first question that was raised when we opened the session is when Senator Bato de la Rosa asked as to whether or not plenary action can be superseded, Mr. President, by any action of the committee or even the Senate President. Mr. President, let me put on record my disagreement, Mr. President, with the decision that was made when Senator Jinggoy Estrada made a motion here in this August chamber, which was carried upon by the members of the Senate. So it was no longer just Senator Jinggoy or the members of the minority. It is the entire Senate who made that decision. And we wanted to put on record, Mr. President, why we supported that motion of Senator Jinggoy Estrada. Mr. President, last Tuesday, when this guy, the assistant district engineer from DPWH, mentioned the name of this representation and that of Senator Jinggoy, he immediately stated that he is scared of the Senate. He is scared of the Senate because he mentioned two senators. And during that time, Mr. President, Senator Tito Soto is already the Senate President. And then afterwards, a lot of congresspersons would say that he is safer in the House of Representatives. And then the lawyers of this fellow would mention na ngayon, all of a sudden, safe na siya dito sa Senado. It puts a bad taste in the mouth, Mr. President, na para po bang may mangyayari sa kanya pag nandito siya sa Senado. And that's why, again, when Senator Jinggoy made that motion, we all supported him. And not just the members of the minority, but the entire members of the Senate. And so, Mr. President, even if the majority right now, including some members of the minority, would support the idea of bringing him here in the Senate premises, Senate custody, I will have no objection, Mr. President. But as a former majority leader, I tried to look at the rules, Mr. President. I have not seen a single line in the Senate rules that says the plenary action ay po pwede pong masupersede ng anumang suggestion ng committee o ng mga abogado po natin sa Senado. But again, Mr. President, let me put on record, I will submit with the wisdom of the majority. If that is the desire of the majority, na ibalik po siya dito, yes, I have no problems with that, Mr. President. It's just that I appeal to my colleagues here. Dear colleagues, kung kayo ho dito ang isa sa mga pinangalanan, kahit wala hong ebidensya, kung kayo po dito ang ginawan ng, sabi nga ni Senator Cayetano, hindi screenshot picture ng isang telepono. Kayo ho yung gawan ng ganun. Kayo ho yung gawan na sabihin, idinala sa bahay nyo yung pera. Doon po sa simbahan ng JIL Church. Mr. President, hindi ko ho alam kung anong mararamdaman nyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit ho si Satanas, hindi papayag dun sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Tapos, kung ano yung sabihin niya, yun ang masusunod. Doon ako sa PNP custodial. Doon ako sa Senado ngayon, nagbago na isip ko, and then susunod ho tayo. Mahirap hulunukin yun, Mr. President. Dear colleagues, sana hindi nyo maranasan itong ginawa sa amin. Lahat ng katotohanan, pumupunta sa atin. Yung sinasabing CA member ako, 2023 of October, 2024 po ako naging CA. Ang dami nyo rito, kalahati po dito CA nun. 2023, sabi, kino-confirm si Secretary Bonoan. 2022, confirmed si Secretary Bonoan. Paulit-ulit po ako dito, wala akong flood control, walang maiturong flood control. And yet, ito, paniniwalaan. Nasa news, nasa lahat po. Dito sa atin, binanggit yung mga kongresista, pero wala, parang falling to deaf ears, Mr. President. Again, Mr. President,
Hindi ko kailangan na may sumuporta sa akin dito sa Senado. Kahit isa po dito sa Senado, I appreciate yung mga naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala, it's not my problem. Ang alam ko lang, Mr. President, mahirap na ikaw paparatangan tapos sa mismong sarili mong bahay, hindi ka maproteksyonan. Sa mismong sarili mong bahay, pinagdududahan ka o hindi ka man lang mapakinggan, Mr. President. At parang ang nagiging dating ngayon, kung ano ang gusto ni Bryce, nitong assistant district engineer, siya po yung masusunod. So yun lang Mr. President. Akin po, kung ibabalik po siya dito, let the plenary decide and let's continue to abide by our rules. Marami pong salamat, Ginoong Pangulo.